Oh, ito na yung NUPL, yung pau ng mga NPA. In the second outcome, not only because we know that they are innocent, but the cases against them are built entirely on fabrications and false narratives, but also we are concerned gravely about the implications their conviction would bring, considering that there are many other financing terrorism cases against human rights defenders like them, some of them religious workers, humanitarian workers, and those belonging to development NGOs who provide much needed services in vulnerable and marginalized communities. So, yung pagkakakulong ng mga akusadong ito, kagaya ni Frenchie and Mariel, ay nagdulot pa ng matinding impact yan sa mga komunidad na pinagsisilbihan nila. Frenchie, for one, she's a community journalist. She reports on the human rights abuses being committed by the military. The militarization of the Eastern Visayas region. No? At tinanggal mo si Frenchie May sa kanyang komunidad habang siya ay nag-uulat tungkol sa kanyang dinadanas ng kapwa niya sa rehiyon, ay nabawasan yung mga boses. Mula sa perspektiba ng isang babae rights defender. Ganun din si Mariel, na isang lay worker ng Rural Missionaries of the Philippines. RMP, kilalang isang religious organization na nagsisilbi sa mga may hirap na komunidad sa Pilipinas. Ito yung mga vulnerable sa mga disasters. No? In fact, Frenchie and Mariel raised funds. Oh, shit! Humanitarian! Boom! Ang tanong, saan napunta? Matinding typhoon Haiyan noon. At kasama ito dun sa mga kinuha ng mga police during the raid. And eventually, these funds were falsely portrayed as funds connected to financing terrorism. So, implikasyon sa civil society, sa freedom of association, lalo na sa freedom of speech ay matindi. At tayo ay nag-aalala ng tungkol dito. Kaya panawagan natin, sana ay malinawan yung konti. Malinawan yung konti. So, ito na nga sila, di ba? Pagpabor sa kanila yung desisyon ng korte, wow! Justice is served! Hustisya ay nakamit! Pero pag hindi, diktador pasista! Di ba? Nakikita niyo yung pagiging joke ng CPP, NPA, NDF. Actually, it's not a joke, but it's a common tactic na ginagawa nila. Pag pabor sa kanila, lalaban sila, pagsisigawan nila, pagduduldulan nila sa mukha mo, pero pag hindi pabor sa kanila, ibabrand kanila, diktador, pasista. Walang pinag-iba. O, di ba? Ano mo yung mga stupido na lang yung nauuto dyan? And kung hindi ka nauuto, well, most likely, alam mo yung ginagawa mo. Di ba? So, eto na nga, na-convict siya doon sa financing ng terrorism. Most likely sila yung nag-handle ng or nagbibigay ng financial support sa grupong CPP, NPA, NDF, which is a terrorist group. So, na-quit siya doon sa unang kaso ng illegal possession, so on and so forth, but never on this, or hindi dito sa pangalawang kaso na to. And doon nga sila nag-aalala. Maraming kaso ang na-build up na ang katumbas financing terrorism. So, mabigat-bigat na 18 years yun. Boom. Goodbye. Well, tingnan natin kung ano yung laman nung kung magkakaroon ng ipapublic nila yung court decision nung kay Frenchie May Cumpio para malaman natin or mabasa natin kung bakit nasabi ng korte na guilty si Frenchie May Cumpio. Okay? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.